Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga taga-suporta ng inyong YouTube channel, Kuya Bari. Madalas ko pong gawing libangan ang pakikinig sa mga kwento niyong talaga namang nakakapanindig balahibo. May ibabahagi din sana akong kwento na sana po ay mapansin din ninyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Iking at nangyari ang hindi ko makakalimutang karanasang ito noong nasa Quezon pa kami nakatira. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong bayan yun at yung pangalan mismo ng baryo. Dagdag pa po, Kuya Bari, binatilyo pa lang ako nang mangyari itong kwentong ito taong 1993. Tahimik ang buhay namin sa baryo. Yung bahay namin malapit sa ilog kaya hindi namin problema ang tubig na panghugas ng mga plato, panligo, panggamit sa banyo. Yung inumin naman namin po, kinukuha sa bukal sa paanan ng bundok. Napakasimple lang talaga ng buhay namin sa probinsya. Halos walang kaproble-problema. Iking, hanapin mo nga muna kung saan nangitlog yung pabo natin at kumuha ka ng 3 para may ulam tayo. Utos ni tatay ng umagang iyon. May alaga po kasi kaming pabo na paggala-gala lang sa paligid. Hinahanap na lang namin kung saan nangingitlog ito. Wala namang plano si tatay na paramihin iyon kaya nilalaga na lang namin kesa mabulok. Lumabas na ako ng bahay para puntahan yung pinamumugaran ng pabo. Ang alam ko po ay doon lang iyon sa dulo ng taniman ng kamoting baging madalas pumupunta. Ngunit pagdating ko po doon, hindi ko nakita yung pabo. Kaya naman naglakad-lakad pa ako sa paligid lang ng bakuran namin. At noong hindi ko pa rin mahanap ang pabo, umuwi muna ako sa bahay para sabihin kay tatay na magtatanong muna ako sa mga kapitbahay. Baka sakaling nakita nila. Ilan na rin yung napagtanungan ko at malayo-layo na rin yung narating ko sa baryo. Umabot na ako doon sa banda sa pinagbabawalang puntahan lalo na ng mga bata. Madalas kasing gawing panakot sa amin na aswang daw ang mga nakikita banda doon at sino mang maligaw sa teritoryo nila ay hindi na nakakabalik. Ngunit dala ng aking kuryosidad, tumawid pa rin ako sa makitid na tulay sa may kalaliman ding sapa. Doon ko nakita ng mas malapitan pa ang 2 bahay na nakatirik sa masukal na parting iyon ng baryo. Wala talagang ibang bahay maliban lang doon sa 2 halos magkadikit pa. Siguro'y magkamag-anak lang ang nakatira. Kuya Bari, mula sa kinatatayuan ko, nakita ko yung matandang babae na halos umabot na sa lupa ang haba ng kanyang buhok. May malaking kawa sa harapan niya at may kung anong hinahalo doon. Tapos may naamoy din akong parang mabaho, parang malansa. Yung bang parang amoy ng mga karne sa palengke. Parehong-pareho noon. Siguro ay may kinakatay sila. Lalapit na sana ako doon sa matandang babae nang may mapansin ako sa ilalim ng lamesang gawa sa kawayan. Nakadikit iyong lamesa sa puno ng mangga. At doon sa ilalim, nakita ko yung nawawala naming pabo. Hindi ako pwedeng magkamali dahil yung kaliwang paa noon nilagyan ko po ng palatandaan. Kaagad akong lumapit sa mesa para kunin ang pabo namin. At nag-ingay nga iyon nang lapitan ko. Napalingon sa akin yung matandang babae. Kinilabutan ako sa klase ng tingin na ibinigay niya sa akin. Dagdag pa na lumabas din yung isang matandang lalaki na may bitbit na gulok na may bakas pa ng dugo. Napaatras ako at biglang nanginig ang kalamnan ko sa takot. Bumalik sa isipan ko lahat ng mga kwento-kwento
tungkol sa mga nakatira doon. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bagamat natatarantay, pinilit ko pa ring magsalita. Ipinaliwanag ko sa matanda na naroon lang ako sa pagpabakasakaling makita ang alaga naming pabo. Itinuro ko naman ang pabo sa ilalim ng mesa at nang marka nito sa kaliwang paa. Saka ko palang napaniwala ang matanda sa tunay na pakay ko roon. Sa'yo ba yan, iho? Pasensya ka na't nakita lang namin kasing pag-aalagala yan sa daan. Hindi naman namin alam kung sino ang may-ari, kaya nagpasya kaming kunin at iuwi. Nakangising sabi ng matandang lalaki. Hindi ko alam pero parang labag pa sa kalooban ng matanda na kunin ko yung pabo namin. Bago sumagot ay kinuha ko na muna ang pabo para buhatin kahit na may kalakihan iyon. Saka ko na lang pakakawalan pag nakalayo na ako. Hindi kasi ako mapalagay. Para bang maraming nakatingin sa akin ng mga oras na iyon kahit na yung dalawang matanda lang ang nakikita ko. Wala po yun. Sige po, uwi na po ako sa amin. Bigla akong nagtaka nang pigilan ako ng matanda. Kinabahan pa ako noon dahil nakakatakot talaga ang itsura niya, Kuya Bari. Tipong kahit nakangiti siya sa akin ay nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata. Baka gusto mo namang saluhan kami sa almusal, sabi pa niya. Napansin ko ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Nakatitig lang din siya sa mga mata ko na para bang kinukumbinsi talaga ako na manatili pa sa lugar nila. Mabilis akong nag-iwas ng aking tingin at itinuon ang aking atensyon sa pabong karga-karga ko. Magalang na lang akong tumanggi sa alok ng matanda at sinabing kailangan ko na talagang umuwi. Wala naman siyang nagawa pa nang tumawid na ako sa tulay. At bago ako noon tuluyang makauwi, lumingon pa ako sa dalawang magkalapit na bahay na iyon sa may tawid sapa. Hindi ko mawari kung bakit kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa mga nakatira doon. Galit na galit sa akin sina tatay nang sabihin kong nakaabot ako sa may sapa at tuod ko mismo nahanap ang pabo namin. Sana raw hinayaan ko na lang ang pabo dahil baka mapahamak pa ako. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa sinasabi nila na mga aswang nga ang nakatira doon. Yung kilos kasi nila hindi pangkaraniwan, Kuya Bari. Hindi pa iyon ang huling beses na nagdulot ng takot sa akin sa mga nakatira sa may sapa. Iyong ikalawang beses. Noong nagkayayaan kami ng aking mga kalaro na manghuli ng gagamba. Ayaw ko na sanang magawi pa sa tawid sapa pero mapilit ang mga kasama ko. Wala naman daw masamang mangyayari sa amin kung magkakasama kami. At sabi pa ng magkapatid, mas marami daw kasing mahuhuling gagamba sa may tawid sapa dahil walang nagtatangkang manguha sa gawing iyon. Yung mga mahuhuli naman namin ay pwedeng ibenta. Pambaon din sana sa eskwela. Ingat na ingat kaming makalikha ng ingay nang makarating kami doon mismo malapit sa dalawang bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sinabi ko na lang kina Simo at Tino na umalis na rin kami kaagad kapag nakahuli na kami. At mukhang sinuswerte nga kami, Kuya Bari, dahil marami kaming nakuha at nahuling gagamba. Pauwi na sana kami nang biglang huminto sina Simo.
nang mag-angat ako ng aking paningin para akong tinakasan ng dugo nang makita ko iyong matandang lalaking nakausap ko noong nakaraan. Gaya ng una ko siyang makita, may dala na naman itong gulok. Napaatras sina Simo at Tino. Halos siksikin na nila ako sa kinatatayuan ko dahil sa kanilang takot. Ngunit sa halip na magalit ay ngumiti pa sa amin iyong matanda. "Delikado rito sa gubat, mga bata. Baka matuklaw kayo ng mga ahas dito," sabi nito sa amin. Maya-maya'y nagpakilala iyong matandang lalaki bilang si Mang Nestor. Biglang nagbago yung pagkakakilala ko sa kanya nang samahan niya pa kami papalabas ng gubat. Sabi pa niya, dumiretso na raw kami sa bahay pag-uwi lalo na't malapit ng dumilim. Mahirap na raw kung iba pa ang makakasalubong namin. At habang nasa daan nga kaming tatlo, nakasalubong namin si Aling Maring na palaging nagtitinda ng suman sa kabilang baryo. Hindi ko alam kung bakit mas gusto niyang magtinda doon kaysa sa baryo namin. Marami din namang pwedeng bumili sa kanya kung lahat ay aalukin niya ng sumang tinda niya. Sa pagkakatanda ko, ilang buwan pa lang mula nang dumating ang matanda sa aming baryo, ngunit nakilala kaagad siya dahil masipag nga raw magtinda at masarap ang kanyang mga tinda. Huminto siya sa paglalakad at nakangiting tumingin sa amin ito. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Sina Simo at Tino nakatingin na doon sa suman na halos kalahati pa ng bilao ni Aling Maring ang dami. Mukhang matumal ang benta niya ng araw na iyon. "O mga iho, mukhang pagod na pagod kayo ah. Gusto niyo ba ng merienda?" Alok niya sa amin. Bigla ko namang naalala yung bili ni nanay na wag daw tatanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Kaya kahit takam na ako sa suma na inalok sa amin ni Aling Maring, ay mariin akong tumanggi sa kanya. Napakunot ang noo ko nang sumama ang tingin sa akin ni Aling Maring. Dumampot siya ng 3 suman at ibinalot pa sa dahon ng saging bago pilit na iniabot sa akin. Ang mga kaibigan ko ng mga oras na iyon, nilantakan na yung sumang binigay sa kanila. Likas pa namang masiba ang 2 iyon, yung bang tipong takot maubusan. "Pstoy, tangkapin mo na, Iking. Kunwari ka pa dyan eh," sabat ni Tino na puno pa ng suman ang bibig. Wala na akong nagawa noon, Kuya Bari, kung hindi tanggapin iyong suman. Kitang-kita ko ang kakaibang ngisi ni Aling Maring bago kami iniwan doon. Ngunit bago ako makarating sa bahay, ibinigay ko sa 2 kasama ko ang 3 suman mula kay Aling Maring. Tiyak kasing malilintikan ako kay nanay kapag nakita niya iyon. Hindi naman ako nakakapagsinungaling kay nanay, kaya mas mabuti nang mag-ingat na lang. Kinabukasan, Kuya Bari, nagtaka ako noon nang hindi dumating sina Simo at Tino sa may basketballan. Doon sana kami magkikita-kita para magbenta ng gagambang nahuli namin. Ngunit inabot na ako ng tanghalian, ni anino ng 2 ay hindi ko nasilayan. Bandang hapon na noon nang magpasya akong puntahan na lang sila sa kanila. At doon na nga ako nagimbal nang makarating sa kanilang bahay. Sina Simo at Tino, nagkukulay ubi na ang katawan habang nakaratay sa banig. Hinang-hina ang 2, para bang hinigop ang lakas nila. Matapos makita ang kalagayan nila, ay pinalabas na rin agad ako.
Hindi ako pinapasok ng nanay nila sa kwarto dahil may gagawin daw na orasyon doon ang nakuha nilang albularyo. Naghintay lang ako, Kuya Bari, sa labas ng bahay habang butil-butil ang pawis sa pinaghalong takot at kaba. Wala pa kasing masabing dahilan kung bakit nagkaganoon ang dalawa. Hanggang sa lumabas na nga yung albularyo. Narinig ko yung sinabi ng matanda kay Aling Petra. Ayon sa albularyo, na biktima raw ng isang manlalason ang mga kaibigan ko. Tinanong niya si Aling Petra kung mayroon daw bang nakaing kakaiba ang dalawa o di kaya naman ay kung mayroon daw nagbigay sa kanila ng pagkain. Biglang namutla ako noon nang maalalang si Aling Maring pala ang nagbigay sa kanila. Hindi ko na napigilan ang sarili kong makisabat sa usapan para masabi ang tungkol sa kinain ng magkapatid. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng matandang albularyo. Kasabay noon ay ang pagsilip niya sa labas ng bahay. Doon ko lang din napansin si Aling Maring na nakatayo na sa di kalayuan habang nakatingin sa bahay. Dali-daling lumabas ang matandang albularyo para lapitan si Aling Maring, pero nagulat kaming lahat nang bigla na lang siyang mawala doon mismo sa pwesto kung saan namin siya nakita. Pinuntahan pa namin si Aling Maring sa bahay niya, ngunit gaya ng inaasahan namin ay hindi ito dumiretso doon. Ilang araw ding nagpabalik-balik sa bahay ni Aling Maring ang albularyo kasama ang ilan sa mga tanod sa aming baryo, pero bigo talaga sila na makita pa ang matanda. Ayon sa albularyong gumamot kina Simo at Tino, isa raw aswang na manlalason si Aling Maring. Bali-balita nga rin daw sa kabilang baryo ang ilan sa mga nabiktima nito na nagpagamot din sa parehong albularyo. Sa awa naman ng Diyos, Kuya Bari, nakaligtas naman ang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at may mahusay na albularyo sa aming baryo. Kung hindi ro kasi naagapan, baka raw pinaglalamayan na rin ang mga kaibigan ko ngayon. Nagkamali rin kami ng akala sa mga nakatira sa Tawid Sapa. Hindi naman daw pala aswang ang mga nakatira doon, kundi pamilya ng mga manggagamot. Sa katunayan po, Kuya Bari, kamag-anak din pala nila ang albularyong gumamot kina Simo at Tino. Naging aral po sa amin iyon, Kuya Bari, na kahit gaano pa nakakatuksong tumanggap ng libre, mas mabuting maging mapanuri pa rin at mag-ingat sa mga tinatanggap, lalo na kung pagkain. Ganon din po ang basta-basta na lang na paniniwala sa mga sabi-sabi tulad ng pag-aakala namin na aswang ang mga nakatira doon sa Tawid Sapa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan magpasa hanggang ngayon. Isang karanasan na muntik nang mamatay ang aking mga kaibigan dahil lang sa isang manlalason sa Quezon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po and more subscribers po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Iking. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Romel, 76 anyos at lumaki sa siyudad ng Maynila. Ang mga katulad kong Manilenyo ay hindi talaga naniniwala sa mga aswang, engkanto o kahit anong uri ng kababalaghang pinaniniwalaan ng mga nasa liblib na probinsya.
Pero isang karanasan po ang nangyari sa akin na nagpabago sa aking paniniwala. Naganap ito sa bayan ng Nueva Vizcaya, taong 1976. 20 anyos ako po noon nang magyaya ang aking kaibigan na magbakasyon sa lugar nila. Birthday kasi ng kanyang lola noon. Sakto dahil long weekend naman at sabik rin akong makapasyal sa mga mabundok na lugar ay agad naman akong pumayag. Matagal ko na rin gustong masilayan ang ilang bundok na nag-uugnay sa Sierra Madre. Ayon sa kaibigan ko, malapit lamang sa kanila ang bundok na kaparte ng malawak na bulubunduking ito, kaya naman talagang sabik ako na makapunta sa lugar nila. Pagdating namin sa bahay nila ay talagang para akong binugbog sa biyahe. Rough road ang daan noon papasok sa mismong bayan nila. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa privacy ng kanilang bayan at pati mga naninirahan doon. Nakakahilo ang paikot-ikot na daan na kung tawagin nila'y bituka ng manok. Idagdag mo pa na natagtag ako sa biyahe, kaya naman pagkarating namin sa kanila ay agad kong hinanap ang kwartong maaaring tulugan ko. Hapong-hapo ako, kaya kahit katanghali ang tapat ay hindi na ako nahiya at agad akong nakatulog. Nagtataka nga ako kay Ramil dahil hindi niya ininda ang biyahe. Siguro ay dahil sanay na siya. Paggising ko ay gabi na at nagkakasiyahan sila sa labas. Kinantsawan pa nga ako ng kaibigan ko dahil napakahina ko raw sa biyahe. Tapos may gana pa daw akong mag-aya na umakyat sa bundok. Baka hindi ko raw kayanin kaya para hindi mapahiya ay pinilit kong pasiglahin ang aking kilos. Siniguro ko rin sa kanila na kakayanin kong umakyat kinabukasan. Mabait naman ang pakikitungo sa akin ng mga kamag-anak ng kaibigan ko na tawagin na lamang nating Ramil. Asikasong-asikaso nila ang bisita kaya naman labis akong natutuwa. Tanging ang kaibigan lamang ng pinsan ni Ramil ang tila mainit ang dugo sa akin. Ilang beses ko nang nakita na pailalim kung tumitig ito sa akin. Kung hindi lang ako nahihiya sa pamilya ni Ramil ay baka kanina ko pa sinita ang lalaking ito. Noong mga panahong ito, Kuya Bari, medyo may pagkamaangas din ako, lalo na kapag nakainom na ako. Binulungan ko si Ramil at pasimpleng tinuro ang lalaking kaibigan ng pinsan niya. Pare, ano bang problema ng lalaking yan? Kanina pa kung pailalim kung tumitig eh. Bulong ko sa kaibigan ko. Nagkakasiyahan ang magpipinsan na minsan na lang magkita kaya magkakaharap kaming nag-iinuman kasama ang mga tito nila. Yan ba? Ganyan talaga yan kapag may dayo dito. Huwag mo na lang pansinin. Tugon naman sa akin ni Ramil. Dahil sa sinabi niya ay iniwasan ko na lang ang mapatingin sa gawin ng lalaki para hindi ako mainis. Pero habang lumalalim ang gabi ay napapasarap din ang aming inuman. Nagiging malakas ang tama ng alak sa akin at kapag ganoon ay nawawala ako sa tamang wisyo. Mas nagiging maingay ako at hindi makapag-isip ng tama. Lalo na nang dumako ang usapan ng mga ito tungkol sa mga aswang. Nagkwento pa ang mga ito tungkol sa kanilang mga karanasan at pakikipaglaban. Pakiramdam ko noon ay niyayabangan lang nila ako. Lasing man ako noon pero naalala ko pa rin ang mga kaganapan. Natawa ako sa mga kwento nila kaya naman lahat ay napatingin sa akin. Ano bang mga aswang ang pinagsasabi nyo? Hindi totoo ang mga aswang, no? Giit ko. Lasing na rin sila noon kaya medyo nag-iba ang timpla ng paligid dahil sa lantaran kong pagkontra sa paniniwala nila.
Alam mo pare, totoo ang aswang ha. Kung hindi ka pa nakakita, pues manahimik ka na lang. Giit naman ng lalaking kanina pa mainit ang dugo sa akin. Ha? Bakit? Ipapalapa mo ba ako? Kung totoo ang aswang, sige. Hinahamon kong magpakita siya ngayon sa akin. Sigaw ko at mabilis na tumayo. Muntik pang matumba ang mesang nasa harap namin dahil sa bigla kong pagtayo. Napatayo na rin ang iba sa inasta ko habang si Ramil ay mabilis na umalalay sa akin habang humingi ng pasensya sa mga kaharap namin sa inuman. Pagpahingin mo na ang kaibigan mo, Ramil. Mukhang lasing na. Mariing sambit ng tito ni Ramil. Agad naman akong tumutol. Dahil nga sa aking kalasingan ay hindi ko na kontrolado ang utak ko. Nagiging makulit ako at maangas. Dinuro ko na ang lalaking kaibigan ng pinsan ni Ramil. Hoy, ikaw! Napapansin kong kanina ka pa masama tumingin sa akin ha. Singhal ko sa lalaki. Hindi kumibo ang lalaki dahil pinakakalma din ito ng kaibigan nito. Ngunit ang mga mata niya ay matalim na nakatitig sa akin. Pare, tama na yan. Lasing ka na. Wika ni Ramil bago ako hinila papasok sa loob ng bahay. Hindi naman ako tumanggi dahil nahihilo na rin ako ng mga oras na iyon dahil nga sa aking kalasingan. Pagkapasok namin sa loob ay wala na akong maalala pa. Paggising ko kinabukasan ay naalala ko ang mga nagawa ko kaya labis ang aking hiya. Paglabas ko ay nagkakape ang mga magulang at lola ni Ramil kaya agad akong humingi ng pasensya sa kanila dahil sa inasal ko nung isang gabi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Aakyat din sana kami sa bundok ng araw na iyon pero sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko po maintindihan Kuya Bari kung anong pakiramdam, kung anong nangyari sa katawan ko. Ang sabi naman ng lola ni Ramil ay baka nabati lang ako. Pinahaplos nila ang tiyan ko sa lolo at lola. Nilawayan pa nga ito para maalis daw ang pagkakabati sa akin. Hindi nagbago ang pakiramdam ko kaya minabuti kong matulog muna. Iniisip kong baka hangover lang o kaya ay dahil sa biyahe nga namin. Nang magising ako ay mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Kumukulo ang tiyan ko at naglalaway na para bang may gusto akong kainin. Lumabas ako sa sobrang panghihina at nasusuka. Dumuwal ako, ngunit wala naman akong nailabas mula sa sikmura ko. Labis din ang nadarama kong pagkahilo hanggang sa wala na akong maalala. Nagising na lamang akong muli dahil sa matinding uhaw at gutom. Lumabas ako ng kwarto ni Ramil at naghalungkat ng makakain sa kusina. Sobra ang pagkalam ng sikmura ko kaya desperado akong maghanap ng makakain at maiinom. Maya-maya'y naramdaman kong may humawak sa braso ko at nang lingunin ko ito ay nakita ko ang ina ni Ramil. Sa hindi ko malamang dahilan ay gusto ko siyang sunggaban. Napakabango ng halimuyak ng kanyang laman at mas lalo akong naglalaway. Nakita ko ang takot sa mata niya at nagsisigaw. Iyon na ang huling naalala ko, Kuya Bari. Ang sumunod na pangyayari ay kwento na lamang ni Ramil sa akin. Ayon sa kanya ay sinubukan ko raw nakagatin ang nanay niya. Naging bayolente daw ako.
Mabuti na lamang dahil nakatawag agad ng tulong ang nanay niya. Pinagtulungan akong patigilin ng mga tiyuhin at pinsan niya. Mas lumalaraw ang paglalaway ko ng panahong iyon at tanging naiisip nila ay nayanggaw ako. Tinali daw nila ang kamay at paa ko bago dinala sa isang albularyo. Inorasyonan daw ako doon. Dinasalan at hinawakan ang tiyan ko. Wala akong natatandaan sa mga ginawa nila sa akin. Ang sabi ni Ramil ay nakatulog ako at nang magising ay pinainom ako ng isang itim na likido. Natatandaan ko yun. Madulas ang likido at hindi maipaliwanag ang lasa. Nagsuka ako ng napakalapot na laway. Sumuka ako ng sumuka hanggang may lumabas na isang itim na bilog at mabalahibo. Para itong binilog na buhok. Noong mailabas ko iyon ay medyo guminhawa ang pakiramdam ko. Pinayuhan ako ng albularyo na umuwi na sa lalong madaling panahon. Nakursunadahan daw akong gawin ng isang aswang at baka maulit pa iyon kung mananatili ako doon ng matagal. Noong makauwi kami sa bahay nila Ramil ay nangihina pa rin ako pero mas mabuti na ang pakiramdam ko. Doon ko nalaman na ang lalaking kaibigan pala ng pinsan ni Ramil ay pinaghihinala ang aswang. Ang sabi pa nila ay baka nayabangan daw sa akin ang lalaki kaya ako niyanggaw nito. Dahil sa nangyaring iyon, nagbago na ang pananaw ko sa paniniwala ng mga tao roon. Naniwala na akong may aswang dahil muntik na akong maging isa sa kanila. Mabuti na lang dahil naagapan agad at magaling ang albularyong pinagdalhan sa akin. Muli akong humingi ng pasensya sa lahat ng kamag-anak ni Ramil kasabay ng pagpapaalam na uuwi na. Sumabay na rin sa pagbiyahe ko pabalik sa Maynila si Ramil. Ngunit bago kami ihatid ng tito niya sa sakayan ay nagbilin pa sa akin ang lolo niya. Iho, kapag dumayo ka sa ibang lugar ay matuto kang makisama. Lalo na kapag nakikipag-inuman ka sa bundok. Hindi mo alam ang likaw ng bituka ng mga tao. Ang aswang ay nagbabalat kayo ring na parang isang tao. Huwag mong kakalimutan yan ha. Tandaan mo, hindi lahat ng kaharap mo ay totoong tao. Maaaring katabi mo lang o kaya kausap mo sa palengke. Makikita mo ang iba sa simbahan na parang santo kung magdasal. Huwag kang magtitiwala sa mga taong nakangiti sa iyo, lalo na sa mga taong matalim kung makatingin. Kahit moderno na ang panahon ay nagkalat pa rin sila sa lansangan. Maniwala ka, maski nga sa Maynila ay mayroon din. Magaling silang magtago ng kanilang tunay na kaanyuan. Kaya iho, palagi kang mag-iingat sa bawat galaw, kilos at salita mo sa araw-araw. O siya, sige, mag-ingat kayo ha sa inyong biyahe pa uwi. Mahabang salay-sayin ng lolo ni Ramil. Nahihiyang tumango ako at muling humingi ng dispensa. Nagpasalamat din ako na sa kabila ng inasal ko noong lasing ako ay nagawa pa rin nila akong tulungan. Simula po noon, Kuya Bari, ay hindi na ako nagpapakalasing sa inuman. Drink moderately, ika nga. Isang pangyayaring nagpabago sa aking paniniwala ang hindi ko po malilimutan kaya ko po isinulat ito upang maibahagi niyo po ito, Kuya Bari, sa inyong channel. Kuya Bari,
Noong kaharap ko ang aswang na iyon, ay parang ordinaryo lang. Siguro po dala lang ng aking galit at inis sa kanya, hindi ko namalayan na isang kakaibang nilalang pala siya. Ang hindi ko po mawari kung papaano niya ako nayanggaw. Hindi ko maalala kung papaano. Papaano pumasok ang mabalahibong bagay sa sikmura ko. Nakapagtataka lang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento nang muntik na akong mayanggaw dahil lang sa inasal ko sa isang inuman sa bundok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. God bless and more blessing po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Romel. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lamang sanang ibahagi ang isang kwentong aswang sa inyo. Ang kwentong ito po ay nangyari noong minsan kaming pumunta sa isang pista ng baryo ng isa naming tiyahin. Siya nga po pala, bago ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rostum. Ang aking kasama sa naging karanasan kong ito ay ang pinsan ko na papangalanan na lang natin sa pangalang Bert. Noong mga panahong nangyari ang isasalaysay ko ay napagkasunduan namin na tumungo kina Tia Loida. Medyo matagal na rin kasi kaming hindi nakapunta roon kaya balak din naming mamasyal doon. Bespiras pala ng pista nila. Naging abala ang lahat. Tumulong kami ni Bert sa kanila, maliban na lang sa paghahanda ng karne. Ayaw kasi ng kusinero ni Tia na pakialaman ninuman ang kanyang trabaho. Sa kadahilanang iyon, napukaw ang aming kuryosidad sa nasabing kusinero. Grabe naman to, bakit kaya parang may tinatago ang kusinero ni Tia? Tanong ko sa aking pinsan. Oo nga eh. Di kaya aswang ang lalaking yan? Tingnan mo mukhang naglalaway kasi oh. Laway na laway sa hilaw na karne. Sabi ni Bert sa akin. Agad namang namulagat ang aking mga mata. Napaisip ako na marahil ay tama ang aking pinsan. Dahil doon, lumapit ako sa kanya at saka bumulong. Ano kaya kung magmatsyag tayo sa kanya? Mukha kasing hindi mapagkakatiwalaan ng kusinerong yan. Nang mismong sandaling iyon, nag-isip kami ng paraan kung papaano namin malalaman ang sikreto noon. Bandang 3:00 ng tanghali noon nang nagpasya kaming pumunta sa kusina. Alam namin na naroon ang kusinero sa loob ng kusina kaya naisipan namin kausapin siya. Tio Magno, tawag namin ni Bert sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas ang kusinero. Nagulat pa kami dahil duguan ang kanyang mga kamay at saka ang kanyang kaliwang pisngi. Nakita niyang nakatitig kami roon, kaya nagwika ito. Pasensya na kayo ha, naghihiwa kasi ako ng karne sa loob. Pagkasabi ng lalaki ng mga katagang iyon, sinubukan naming sumilip sa pintuan ng kusina, subalit parang hinarangan niya kami. Wala ba kayong ginagawa ngayon? Tanong pa niya sa amin na agad naman naming inilingan. Kung ako sa inyo, magpahinga na kayo dahil baka bukas magiging abala na tayo. Hindi na kami tumugon ni Bert sa tinuran ng kusinero. Naglakad kami ng aking pinsan, ngunit hindi para umalis doon. Umikot lang kaming dalawa sa bandang likuran ng kusina at saka naghanap ng mapapagtaguan. Bert, maghintay lang tayo ng tamang pagkakataon ha. Saka natin alamin kung ano talagang sikreto ng kusinerong yan. Sabi ko sa kanya. Noong naroon na kami, agad akong nakaamoy ng nakakasulasok na amoy.
Parang pinaghalong amoy iyon ng dugo at saka ng nabubulok na laman. Napatakip naman kaming dalawa ng aming ilong dahil doon. Makaraan lang ang ilang minuto. Nagpasya akong tumayo mula sa kung saan kami nagtatago. Nagpalinga-linga ako sa dingding ng kusina at namulagat ang mga mata ko nang makakita ako ng siwang. Diyan tayo sisilip. Itinuturo ko ang siwang na iyon sa aking pinsan at agad naman niyang nilapitan iyon. Walang pagdadalawang isip niyang sinilip ang loob ng kusina sa pamamagitan ng siwang na aking natagpuan. Nakita kong tutok na tutok doon ang aking pinsan, kaya hinayaan ko na lang siya muna. Makalipas ang ilang sandali, kita kong nanginginig ang mga kamay ng aking pinsan, kaya kinalabit ko na siya. "Shh, uy, Bert, ano bang nakikita mo?" Tanong ko sa kanya. Noong mapalingon siya sa akin, kitang-kita ko na takot ang kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at saka bumulong. Ang kusinero. Nakita kong kinakain niya ang hilaw na karne." Iniisip kong baka nagsisinungaling lang ang pinsang ko at nais lang niya akong pagtripan. Kung kaya't dahil doon, humakbang ako patungo sa dingding kung saan naroroon ang siwang. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng takot. Kahit na may pag-aalinlangan ako, lumapit pa rin ako sa dingding at saka walang pag-aalinlangang sumilip doon. Ilang sandali pa, nakita ko na ang loob ng kusina ni Tia. Namulagat ang aking mga mata dahil naroroon nga ang kusinero. May kung anong pinagkakaabalahan siyang hiwain. Walang ano-ano, kumuha siya ng isang kapiraso sa kanyang hiniwa, saka walang pag-aalinlangan na isinubo iyon. Ano ba yan? Halos maduwal ako nang makitang may kinuha ang lalaking iyon sa isang batya. Nang masdan kong maigi iyon, nakita kong isa pala iyong atay. Preskang atay iyon na walang pagdadalawang isip din niyang kinain. Ano ba to? Aswang nga marahil ang kusinyerong yan. Naibulalas ko. Hindi ko napansin na napalakas na pala ang aking pagsasalita noon. Biglang natigilan ang kusinero at saka nagmatsyag sa paligid. Dahil doon, napahakbang ako para lumayo sa siwang. Subalit bago pa man ako makalayo sa siwang, nakita ko pang nakatitig siya sa mismong siwang. Naisip kong baka nakita niya ang aking mga mata noong nakasilip ako at baka alam niyang may nagmamatsyag sa kanya. Kaya dali-dali akong nagwika kay Bert. "Bert, pinsan, halika na. Umalis na tayo rito sa kusina. Nakita niyang nakasilip ako kanina." Natatarantang sabi ko kay Bert. Napatango naman sa akin ang aking pinsan at sa kakagaya ko, nataranta na rin siya. Dali-dali kaming umalis sa likuran ng kusina at saka nagpa siyang tumungo sa sala ng bahay ng aming tiyahin. Nakailang hakbang pa lang kami noon nang makarinig kami ng langit-ngit ng pinto na mula sa kusina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nilingon ko pa iyon at bumilis ang tibok ng puso ko nang lumabas ang kusinero. Nakatitig siya sa amin ni Bert, kaya nagpatay mali siya na lang ako noon.
Pagdating namin sa sala, napagkwentuhan namin ang tungkol sa aming nakita. Grabe, hindi kaya aswang ang kusinerong iyon? Kita ko kasi, kita kong kumain siya ng hilaw na atay. Wika ko kay Bert. Naku, kinakailangan natin masabi yun kay Tia Loida. Seryosong wika ng aking pinsan sa akin. Napatango ako sa kanya at saka nagpa siya ng tawagin ang aming tiyahin. Nakaisang tawag pa lang ako sa aking tiyahin noong marinig ko ang boses ni Tio Magno. Uy, ano bang ginagawa niyo roon sa labas ng kusina? May binabantayan ba kayo roon? Tanong niya sa amin. Agad naman kaming napailing sa kanya. Todo ang naging tanggi namin na pumunta kami sa likuran ng kusina kahit na nakita niya kaming papaalis doon. Nang walang ano-ano, lumabas si Tia Loida. Oh, bakit niyo ako tinatawag? May problema ba mga pamangkin ko? Tanong niya sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Bert. Napatitig na rin kami sa kusinero at kita naming nagiging mabalasik ang kanyang mukha. Subalit nang mapalingon siya kay Tia Loida ay gumuhit naman ng ngiti sa kanyang mga labi. Ito kasing mga pamangkin niyo, ma'am, ang lilikot eh. Naghahabulan ba naman sa labas ng kusina? Wika ni Tio Magno. Napatitig ako sa aking pinsan dahil alam kong nagsisinungaling lang ang kusinero at ninanais na lang niya kaming baliktarin. Napatingin kami ni Bert sa aming tiyahin at kita naming hindi siya naniniwala sa sinabi ng kusinero. Pero tiya, naglalakad lang kami roon at saka napadaan lang kami sa kusina. Pagpapaliwanag pa ni Bert. Tumitig ang aming tiyahin sa amin at saka nagwika. Mga pamangkin, hayaan nyo na lang si Magno. O sige Magno, bumalik ka na sa trabaho mo, magluto ka na lang. Tanging pagtango lang ang naisagot ni Tio Magno. Agad siyang umalis at saka bumalik sa kusina. Noong wala na ang kusinero, inusisa kami ni Tia Loida. Oy kayong dalawa, ano bang nakita niyo sa loob? Maging kasi ako bihira na lang kumakapasok dun eh. Wika sa amin ni Tia. Nang mga sandaling iyon, walang pagdadalawang isip naming isiniwalat kay Tia kung ano ang aming mga nakita. Napamura naman si Tia dahil hindi niya inaakalang iyon pala ang ginagawa ng kanyang kusinero. Ay, kung mapapatunayan ko lang na may kakaibang ginagawa ang Magnong iyon, hindi talaga ako magdadalawang isip na palayasin iyon. Wika sa amin ni Tia Loida. Ano ang ating gagawin, Tia? Tanong ni Bert kay Tia. Sige, magmatsyag tayo. Baka may gawin siyang hindi maganda eh. Sabi naman niya sa amin. Noong mga panahong iyon, naglakad kaming tatlo patungo sa kusina ni Tia. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang kabahan. Sinabi kasi ni Tia na papasukin namin ang kusina. Pagdating namin doon, agad na kumatok si Tia sa pinto. Magno! Pagtawag ni Tia. Pagkabukas ni Tio Magno ng pintuan, pumasok agad si Tia roon. Ilang sandali pa, narinig naming napamura si Tia Loida. Ano ito, Magno? Anong ginagawa mo? Galit na galit na wika ni Tia. Maya-maya'y lumapit siya sa amin. Nanlaki ang aming mga mata dahil may hawak siyang bungo ng tao. Nanginginig ang buong katawan noon ni Tia. Ano to, Magno?
Anong uri kang tao? Marahil narindi si Tio Magno dahil sa boses ng aming tiyahin. Walang ano-ano, napatitig kami sa kanya dahil narinig namin siyang umangil. Tiya! Sambit namin. Tinitigan kami ni Tio Magno at mas lalo lang kaming nagimbal dahil kitang-kita namin ang mga mata niyang tila nagbabaga. Napaatras kami ni Bert at noong mga panahong iyon, biglang tumakbo ang kusinero ni Tia Loida. Napatitig lang kami sa kanya habang papalayo itong tumatakbo. Noong wala na si Tio Magno, nagpasya si Tia na mismong sandaling iyon na halughugin ang buong kusina nila. Halos maduwal kaming tatlo dahil napakabaho roon. Sa hindi namin maintindihang dahilan, may mga nakita kaming mga buto ng bata na nakita namin roon. Ang duda ni Tia, aswang talaga itong si Tio Magno at ginamit niya ang kusina niya upang taguan ng kanyang mga nagiging biktima. Halos maduwal kami sa aming mga nakita. Agad naming inireport ito sa aming barangay. Hindi naman nagtagal, ginawan kaagad ng aksyon ng aming barangay captain ang aming nasaksihan. Hinalughog ng mga barangay tanod si Tio Magno. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila natagpuan ito. Marahil ay nagtago na ito sa kung saan man at doon na niya ipagpapatuloy ang kanyang karumal-dumal na gawain. Mula sa mga buto na natagpuan doon sa kusina, doon pa lang napagtanto ang isang nawawalang anak ni Aling Maring. Nawawala daw ito mag-iisang linggo na ang nakaraan. Nanlumo talaga kami, Kuya Bari, ng araw na iyon. Nagkagulo ang buong bahay. Maging ang aming mga kapitbahay ay naalarma na rin dahil natatakot sila dahil nga may gumagalang aswang daw sa lugar namin. Humupa lang ang mga pangyayari noong dumating ang isang pari at ipinagdasal ang mga bangkay na natagpuan sa aming kusina. Kuya Bari, natuloy pa rin naman ang pista ni Tia. Isang pangyayaring hinding-hindi ko po malilimutan, Kuya Bari. Isang kakaibang nilalang ang aming nakaharap ng aking pinsan. Isang kusinero na isa palang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Rustum. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.